Ano, kakamping daw kasi ang actor na si Jake Ejercito, kaya ganito ang kanyang mga post. Yan, maganda. Maganda yung sinabi na kakamping. Kasi, alright, dahil etong pahayag na ito ng actor na si Jake Ejercito, sa tingin ko ay makabuluhan. Sa tingin ko ay tama. Yun naman ang nakikita, yun naman ang tingin na itong mga uto-uto nating kababayan sa mga kakamping. Laging nasa tama. Kaya ganito, pag meron silang nakitang tama na ginawa, tamang pahayag, makabuluhan na pahayag, okay, ang iisipin niyang mga yan, ay kakamping kasi yan eh. Galing mismo sa kanila. So yun nga, who is Jake Ejercito shading? In his those wearing West Philippine Sea shirts. Ito ay nangyari noong China versus Gilas Pilipinas na laban. Sabi ni Jake, but laugh out loud at those wearing West Philippine Sea t-shirts, but were as still as the grave between. Okay, nga naman, 'di ba? Pero karapatan naman nila 'yan na sila ay magsuot nga ng t-shirt na merong statement or merong West Philippine Sea. Pero ang totoo, hanggang doon lang po talaga. Okay. Maigi pa nga siguro ay pumunta na lang kayo dyan bilang simpleng fan ng Gilas Pilipinas. Pero yung dinala nyo pa yung mga kaplastikan at mga drama nyo dito sa larong ito, nakakahiya po talaga kayo. Okay, nakita ko yung video na si Bato de la Rosa, kaya nga sabi ko, nako, sige, maigi naman at nag-enjoy ka pansamantala, 'di ba? Naghihiyaw, kumikembot at kung ano-ano pa. Pero yun nga, karapatan din nila 'yan. Sige lang, mag-enjoy ka, Mr. Bato de la Rosa, sandali or sa sandaling panahon kahit papano ay nakalimutan nyo na meron palang namumuo lalo, lumalaki lalong takot sa dibdib nyo dahil sa gagawin ng ICC. Yun. Agree! Ito yung mga netizens naman. They can only wear statement shirts and that's all. Ironically, they don't have the balls to even engage in sound arguments and interpolations while at the Senate whenever WPS matters are discussed. All for the show. Wala naman bago dito sa mga to. It's really all for the show. Pakitan tao. Ang sagwa, no, yung parang lalo tuloy naging negatibo ang dating. Kasi nga hanggang doon, mukhang hinaluan yun ng politika. Di ba ayaw na ayaw nyo kuno ng ganyan na hinahaluan ng politika ang mga ganitong klaseng bagay. Pakitang gilas din ang mga gonggong na yan para masabing pinaglalaban nila ang pag-aari ng bansa. Kadiring mga politiko, the right term, yes, kadiring mga politiko. Totoo. Hindi naman talaga sila politiko, hindi talaga nila intensyon na maluklok sa pwesto para sa taong bayan at para sa bansa natin. Naandyan yung mga yan. Una, pansariling kapakanan ang iniisip. Pangalawa, may kailangan silang protektahan. May kailangan silang serbisyuhan na individual din. Hindi totoo na sila ay naandyan para magserbisyo sa ating bansa. Mga ungas, totoo totoo yung kanyang word. Sabi, kadiring mga politiko, lahat ay gagawin para lang maging malinis ang paningin ng mga tao sa kanila. Kakadiri talaga. Totoo yan. Ang pinagkakaabalahan ng mga katulad nila ay para bumango yung sarili nilang pangalan. Yun naman talaga. So understandable, bakit kailangan mong pabanguhin ang isang pangalan? Halimbawa, ano nangyari? Nadumihan? Sadyang madungis na? Yun ang totoo. Kaya, pinababango. Hindi na kailangan pabanguhin kung wala namang dumungis, kung hindi mo naman dinungisan yung sarili mong pangalan. Totoo yan. Biro mo, yan ang focus ng mga politiko ngayon, karamihan sa mga politiko. Dahil, alam nila na posibleng forever, hindi man sa kanila yung mga ganitong posisyon, pero yung mga susunod sa kanila, kapamilya, kamag-anak, at kung ano-ano pa. 'Di ba?